Mga master, narito po ang ilan sa mga hot na tanong na palagi po ninyong pinapaabot sa atin dito po sa atin pong social media accounts. No, ang mga ito po ay hot dahil inaabangan ito ng marami, hindi lamang po ng mga DepEd personnel kundi maging ng lahat din ng mga personnel ng gobyerno. Uunahin po natin mga master sa number 1, no, dahil papalapit na po ito, ang Productivity Enhancement Incentive or PEI na siya pong ibibigay para sa mga eligible government personnel not earlier than December 15. Ito po ay nagkakahalaga ng 5,000 pesos para po sa mga empleyado ng gobyerno na nakapagserbisyo ng at least 4 months mula po January 1 hanggang sa November 30 at in service pa as of November 30. So kung kayo po ay nag-retired o nag-resign before November 30, wala pong PEI. Kung kayo naman po ay less than 4 months sa serbisyo as of November 30, proportion lamang doon sa 5,000 ang inyo pong makukuha bilang PEI. Ito po ay every year na binibigay para sa mga government personnel. Number 2 na hot din na topic ngayon na palagi po niyong tinatanong ay ang SRI, Service Recognition Incentive. Mula po 2019 hanggang 2022 ay sunod-sunod po na nagkaroon ng SRI ang mga government personnel. Sa ngayon po 2023 ay wala pa pong administrative order from the President na siya pong magiging legal basis para sa pagbabayad ng SRI for government personnel. So hanggat wala pong administrative order na ilalabas ang Pangulo ay wala pa po tayo makukuha na SRI. Saka po natin pag-usapan ng mas malawak kung magkakaroon na po ng administrative order para dito. Last year, December 16 lumabas or December 16 inilagdaan ng Pangulo ang kanya pong administrative order para sa Service Recognition Incentive. Kaya ngayong taon ay pwedeng sa susunod na buwan pa maglalabas ng order ang Pangulo if ever na magkakaroon tayo ng SRI. Another hot topic sa ngayon mga master ay ang PBB 2022. Ang PBB 2022 mga master, sa pinakahuli po nakikita natin sa website ng PBB Secretariat ay tanging LGUs pa lamang yung mayroon ng listahan ng mga eligible personnel. Para po sa mga uniform personnel, mga national government agencies ay wala pa pong update doon, no, kung eligible na po tayo. No, yung last update lamang na nakita po natin ay yun pong mga other requirements na kinakailangan din pong i-comply ng mga agencies para po sa eligibility ng kanila pong mga iilang personnel. Sa ngayon ay wala pa pong kahit isang national government agency or mga MUPs na eligible na for PBB 2022. So mag-aabang po tayo ng update from PBB Secretariat if meron pong magiging resulta sa kanilang evaluation, saka po natin madidetermine kung makakatanggap ba tayo bilang members ng atin pong agency. Last year ay PBB 2021, January 26, 2023 po lumabas yung kanila pong sulat para sa mga agencies na eligible. Pero siguro February na, no, nung lumabas sa publiko na eligible. O February na yung lumabas yung mga scores, no, na doon po natin nakita yung mga agencies na eligible for PBB 2021. Kaya ngayong 2022 na PBB ay baka next month or baka sa January, hindi po natin masisiguro. Tanging yung PBB Secretariat po yung nakakaalam, kaya make sure na kayo po ay nakafollow dito sa ating social media accounts para updated sa mga balita tungkol po sa PBB 2022. Another topic din na hinihingi at tinatanong sa atin ay ang ito pong rice assistance para sa taong 2023. Noong nagdaang taon ay naglabas si Pangulong Marcos ng Administrative Order number 2 Series of 2022, yung pamimigay po ng 25 kilos na rice assistance para sa bawat government personnel. Kinuha po yun galing sa NFA. May mga agencies pa po o opisina na hindi pa nakatanggap, no, noong 2022 hanggang sa ngayon. Pero
karamihan po ay nakatanggap na. Kaya yung tanong, ngayong 2023, mayroon bang rise assistance? Ang sagot ay hindi pa po natin alam. No, pareho po ito sa SRI na nakadepende po sa administrative order ng Pangulo. So mag-aabang po tayo kung mayroong administrative order si Pangulong Marcos para po sa rise assistance, saka po tayo mag-expect na mayroon tayo makukuha. Another hot topic ngayon mga master ay ang 2024 salary increase. Maraming mga nakikita po natin na mga balita, maraming mga links, maraming mga persons na in authorities na nagsasabi na mayroong increase. Ang iba nagsasabi na 2 to 8%. Ang iba ay gusto na mas malaki sana. Pero as of now ay wala pa po talagang final. Wala pa talagang final na batas or basihan po natin for that salary increase. Kaya hindi po natin masasagot if magkakaroon ba talaga. No, and kasi kapag sasabihin natin na magkakaroon ng increase, ang kasunod po niyan is how much, no? So since wala pang final na sagot diyan, wala pa tayong batas na nakikita, wala pa tayong executive order na nakikita, so isa sa isip po natin na hindi pa po talaga siya sure as of now. Hindi pa po siya 100% sure kasi wala pa pong legal na basihan for that salary increase today. No, so ipagpanalangin po natin na maglalabas ng executive order ang Pangulo o kaya ay mag-approve ng isang batas itong ating po mga mambabatas para siyang magiging basihan po ng salary increase for 2024. Bagamat nagkakaroon po ng mga words of assurance from government offices, is particular po galing sa DBM at maging sa Pangulo na posible po no yung salary increase, kaya lamang hindi pa po sigurado tayo ngayon as to how much. Kaya siguro wala pa pong final na decision, wala pa pong final na inilabas na order ang Pangulo for that purpose. So sa ngayon ay wag muna nating kwintahin, no? Sa ngayon wag muna nating isali sa ating budget kasi nga hindi pa naman po yun sigurado. And if ever meron pong ilalabas na order, saka po natin siya isali sa ating pong budget, no? At pag-usapan po natin siya in more broader way pa kung sakali po na darating na yung legal basis na yon natin pong inaabangan for salary increase. So sa ngayon kasi ay hindi pa siya 100% yung sure niya, kaya wag muna nating isali sa ating budget, no? Isipin muna natin na mananatili itong sahod natin sa ngayon until 2024 hanggat magkakaroon ng batas for that purpose, no? So yun po mga master ang ilan sa mga very very hot na topic na lagi po ninyong tinatanong sa atin pabalik-balik po. And I understand that kasi pare-pareho naman po tayo na excited. No, meron tayong 69,000 followers sa Facebook and alam ko po na lahat ng 69,000 na yan ay excited for any update para po sa mga benepisyo. So kaya siguro ay lahat po tayo ay napapatanong, no, kung talagang magkakaroon ba and how much o kung kailan, no. So sa ngayon kasi yung mga binanggit po natin sa episode na ito, yun po yung kanya pong status as of now, November 25. Maaaring magkakaroon po ng pagbabago sa mga susunod na araw, depende po no kung magkakaroon din ng pagbabago doon po sa itaas. So atin na lamang pong abangan yung mga updates na yan, and alam po ninyo na palagi ko pong ibabahagi sa inyo if ever na magkakaroon po ng mga pagbabago dito po sa mga nabanggit po natin ng mga hot topics ngayon. So maraming salamat sa patuloy po ninyo ng pagsuporta. Umabot na po tayo ng 69,000 followers sa Facebook at nasa 40,000 naman po tayo sa atin pong YouTube channel. Maraming salamat at keep safe everyone.